Hala, Diyos ko po, just in breaking news na bigla ang lahat mga media na wala sa pasabog ni VP Sara. Pasabugan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Pinoy TV. Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pag-usapan natin itong update patungkol dito sa kay VP Sara, okay? Ang una nating pag-uusapan, ito ay update ito sa mga nangyayari kay VP Sara. Itong ang Kongreso, nagsalita na nga itong Kongreso na sinagot na yung sinabi po ni VP Sara na sabi nila na wala raw impeachment na niluluto. Yan ang sabi ng taga-Kongreso, ha. Now, sino ang nagsisinungaling ngayon? Itong Kongreso o itong si VP Sara? Kasi sabi ni VP Sara, may informante sila, may mga kaibigan sila dyan sa loob sa Kongreso na nagsasabi sa kanila na may nagluluto na impeachment doon sa loob ng Kongreso. Hindi pala Senado, ha, Kongreso. So, yan ang pag-uusapan natin. Sino ba ang nagsisinungaling dito? Ang Kongreso o itong informant na si VP Sara? Ayon, bago natin siyempre simulan. Ayan, no? Siyempre, nice ko nga palang bigyan ng shoutout si Sir Donmar TV. Ayan, napapakinggan nating boses, no? Siyempre, supportahan nyo din ang kanyang channel. Kayo mga katunay, sino ang paniniwalaan nyo? Si VP Sara o yung sa Kongreso dahil nga may nangangamoy na impeachment sa ating Vice President? Maniniwala ako kay VP Sara kasi itong Kongreso, tested naman natin yan, paiba-iba yung kanilang statement, di ba? Noon nagpa-promise sila ng something at yun pala meron, di ba? Nangyari na kasi yan eh. So ito yung una, itong si Senator Hontiveros bubusiin ang OVP, ang opisina ng Vice Presidente sa kanyang budget. Di ba? Kita nyo na ang pamumulitika. Sabi dito ni Senate President Escudero, nagsalita patungkol dito, ha, sa yung kanilang tarayan ng dalawa, ha. So yan ang una natin pag-usapan. Pangalawa natin pag-usapan is still itong si Senate President Escudero sa mga senador. Nagwa-warning itong si Senate President na wag makialam sa umano'y impeachment case laban dito kay VP Sara. Kung meron mang ganyan, wag raw iwasan raw ito na pag-usapan kung hindi pa ito na-approve sa Kongreso. Dito mo talaga makikita na si Escudero nagmaneho na, pumagitna na naman. Pa-safe ba? Alam na natin itong galawan ni Escudero, di ba? Ito, pangatlo nating pag-usapan. Vice President Inday Sara hinamon siya sa Kongreso na pangalanan yung informante niya patungkol doon sa niluluto na impeachment. Ang House Solons na nagsasabing may impeachment raps laban sa kanya. Okay? Skoy, paano nyo naman papangalanan yun? Siyempre, hindi niya papangalan, kaya nga informante. Sino ba namang informer ang nilantad yung pangalan? Di kapag nilantad yung pangalan nun, hindi na informer yun. Parang pinahamak pa ni VP Sara yun. Mariusip naman talaga, So, ito yung ating gitna na topic na dapat nating i-analyze kung sino ang nagsisinungaling. Si VP Sara ba o ang Kongreso? Okay, mamaya. Pang-apat nating pag-usapan still itong si VP Sara patungkol po dito sa sinabi niya kahapon na I am not bothered kung i-impeach itong si VP Sara. Okay? Magaling, ha? Kasi kung merong niluluto na impeachment si VP Sara, kung i-impeach nila, walang problema. Magpapa-impeach si VP Sara. Yan ang pruweba na hindi po siya gahaman sa kapangyarihan. Yes, tama yun, Sir Donmar. Sa kabila ng maraming nagsasabi, no, na sakim ang mga Duterte sa kapangyarihan, kaya ginaganyan nila yung administrasyon ngayon. Dito ipinapakita ni VP Sara na hindi siya sakim sa kapangyarihan. Doon pa lang nung eleksyon pinakita niyang hindi siya sakim sa kapangyarihan. 'Di ba? Kahit kaya niya makipagsabayan nung panahon ng eleksyon ng 2022, hindi niya yun ginawa. Bagkus ay sumuporta siya
bilang kaibigan, hindi lang dahil teammate, 'di ba? Kundi tumulong siya bilang kaibigan, bilang suporta, 'di ba? Mas malaki kasi yung nakukuhang makukuha mong boto kapag lalong umanib sa iyo si VP Sara. Ganun yung nangyari. Kaysa yung sabihin, nasusuportahan lang kita, 'di ba? Pero nung naging Vice President si VP Sara ni PBBM, mas lalong naging maugong, naging matunog. 'Di ba? Kaya mas lalong lumaki yung mga boto, umabot ng 31 million, 32 million, 'di ba? Grabe, napakalaki ng mga botong 'yon dahil nagsama yung mga taong sumusuporta sa kanila. 'Di ba? Kasi kung hindi kukunin ni PBBM si VP Sara noong mga panahon na yon at si PBBM lang ang tatakbo, malamang may posibilidad na maulit-uli yung labanan ni Lenny at ni PBBM nun, yung bilang ng mga boto nun. Kasi tingin ko nung takbo ng Vice President ni PBBM is ayun na talaga kumbaga ayun na yung sagad. 'Di ba? Kumbaga dito nadagdag yung mga DDS dito na sumusuporta sa mga Duterte, kaya mas lalong dumami. Pati kay FPRRD, sumusuporta sa kanya, lalong nadagdagan. Ganon din kay VP Sara naman. O para maging fair, ganon din naman kay VP Sara dahil ang mga loyalist din naman is bumoto kay VP Sara. Kaya lumaki. Pero nakita naman natin na mas lamang pa rin si VP Sara pagdating sa bilangan. Dumating ng 32 million to 31 million. 'Di ba? Mas lumamang pa rin siya. So, sa eleksyon natin malalaman talaga kung sino yung magiging malakas. Ito yung pinapatunayan talaga na hindi naman siya talaga sakim sa kapangyarihan katulad nung iba na takot mawala sa kapangyarihan nila at ginagawa lahat. Basta wag lang sila matanggal sa posisyon. Pero si VP Sara is handa siyang tanggapin lahat ng consequences na mangyayari sa ginagawa niya. 'Di ba? Kung siya'y mai-impeach, desisyon nila yon. Bahala sila sa buhay nila. Hindi siya natatakot. 'Di ba? Hindi siya natatakot mawala ng kapangyarihan bilang Vice President. Kasi yun na ikasisiyan nila Ano pa ipaglalaban ni VP Sara kung ayaw na ng mga yan? Oo, sige. Ang mga taong bayan gusto siya maupo. 'Di ba? Gusto siya ang maging Vice President. Pero kapag binanipulan na ng mga ano yan, wala nang magagawa. 'Di ba? Ang pinakalaban na lang diyan is susunod na eleksyon kung tatakbo siya. Pero ang tingin ko, kung siya'y mawala sa posisyon, doon na sasamantalahin ng mga kalaban niya yung pagkakataon na lalo silang ibaon ng ibaon. Kaya, mas maganda na rin siguro na kapit na lang si VP Sara sa pagiging Vice President. At lumaban na lang siya, ipaglaban niya kung ano yung nasa puso niya, sundin niya. 'Di ba? Ipaglaban niya yung karapatan niya, ipaglaban niya yung karapatan niya bilang Vice President. Dahil hindi naman dapat siya pababain ng mga ng mga kongreso. Hindi naman dapat siya pababain. Wala silang karapatang pababain si VP Sara dahil ang mga tao ang nagluklok sa kanya dyan. Sila gusto nilang pababain si VP Sara. No? Yung nasa kongreso, kung sino man ang gustong magpababa sa kanya dyan. Sila gusto nilang mapababayan. Pero ang tanong, dapat tinatanong muna nila, ang mga taong bayan ba gustong pababain si VP Sara? Yun ang tanong. Diba? Mas lalakas siyang ganyan nila kung ang mga tao 100% ay gustong pababain o i-impeach si VP Sara. Kapag nalaman nilang ganun. Kaso hindi ganun Hindi nagiging 100% ang resulta. Yan sa inyo. Diba? Itong pang last but not the least na ating pag-usapan, Vice President Inday Sara Duterte. Wala pa tayong pinag-uusapan nasa Don Mar. Inaatake ang kanyang pamilya. Diba? Dahil threat raw sila. Ang mga ilang mga kongreso dito nagre-react. Okay? Ayaw aminin. Abangan natin yan kung ano ang kanilang resback. Pero bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. So, simulan na natin itong ating talakayan. Itong una, Senator Hontiveros, plano raw na bubusiin ang OVP budget. Ang kakapal ng mukha, no? Sige, panoorin natin. Eto. I think Senator Risa had valid questions, which I would advise heads of agencies to... Ano sa tingin ninyo?
sino ang kinakampihan nitong si Escudero? Parang kinakampihan niya si Hontiveros dito, di ba? Meron raw right itong si Hontiveros para magtanong dito sa ating Vice Presidente. Pero hindi mo ba napansin, Escudero, ang linya ng pagtatanong nitong si Hontiveros? Kaya nga, binabara ito ni VP Sara eh. Ha? Kasi sa pagiging sarcastic talaga, no? Ang una talagang naging ganon, si Madam Risa. 'Di ba? Hindi nagiging maayos yung tanong niya. O sige, sabihin niya, sinasabi niya, maayos naman yung tanong ko eh. Kaso yung tanong niya may kasamang parang may simpleng tirada. 'Di ba? Parang bakit pinapalabas mo na ganyan-ganyan na yung proyekto mo meron namang katulad nito, katulad ng ganyan, 'di ba? Parang parang ba't mo ginagaya lang yan? Ang ibig sabihin, baka mamaya iniisip niya na kukurakutin lang ganito kasi ginagaya-gaya lang ni VP Sara. O walang originality si VP Sara, ganun. 'Di ba? At least nga yan nakakatulong eh. Gumagawa ng paraan para matulungan yung Pilipino eh. Uulitin ko, kayo po ba mayroong ginagawa? Ganyan lang naman, tanong lang ng tanong. Yung mga Pilipino ba, tinanong nyo? Kung kayo ba ay kumakain ng 3 beses sa isang araw, kamusta na kayo? Nakakapag-merienda ba kayo? Nakakapag-almusal pa ba kayo? 'Di ba? Yung mga yan, tanong ka ng tanong sa mga yan eh. Tanong ka ng tanong sa mga iniimbestigahan mo. Bakit ayaw mong tanongin yung mga Pilipino? Kamusta na ba yung pagkain nyo? Masarap ba? 'Di ba? Buti si Cayetano nagtanong, kumain na ba si VP Sara? Yung mga tao, tinanong nyo na ba? Kumain na ba kayo? 'Di ba? Ganun yan eh. No? Parang hinahanapan mo lang talaga siya ng butas at parang bakit ayaw mong sabihin sa kanya na ayaw mong bigyan siya ng pondo, ganun lang yun. Yung mga proyekto mo hindi dapat pondohan yan. Huwag suportahan, ganun lang yun. Ganun yung resulta nun. Very obvious, ang datingan, sabi pa nga ni VP Sara, politicizing. Di ba? Bakit hindi mo yan masabi-sabi, Escudero? Kagaya ka ba ni Hontiveros na plastic rin? Hindi naman kasi makakapagsalita yan si Escudero kasi alam naman natin kung sino ang nagluklok sa kanya dyan bilang Senate President. Kaya hindi na natin siya mapapaghanapan ng kahit na ano. Ako hindi ko na inaasahan yung mga yan. 'Di ba? Siyempre, kakampi ba ako sa mga Duterte? Kahit alam kong tama siya, papaboran ko ba siya? Kung ang mga taong nagluklok sa akin, may utang na loob ako doon. 'Di ba? Yung mga taong nagluklok sa akin, mayroon silang alitan o hindi pagkakaunawaan ng mga Duterte. Siyempre, hindi ko papanigan yun kahit gusto ko siyang panigan. Ganun ang mangyayari doon. Takot lang niya nun. Kaya naiintindihan ko na rin si Senator Chis doon. Diba? Intindihin na lang natin, Sir Don Mar. Diba? Alam na yan, matik na yan. Balimbing ka rin eh. Be patient with an answer because these are all connected with the function. Be patient with the answer. So tinitira mo ngayon si VP Sara na hindi pasensyoso si VP Sara. Yan ba ang ibig mong sabihin? Si VP Sara po ay pasensyoso. Hindi mo pa narinig ang press con ni VP Sara, Escudero? Ano ang sabi niya sa press con? Sabi niya, sabi niya, cordial naman ako. Oo, pasensya pa siya noon. Si VP Sara, malalaman mo kapag hindi na siya pasensyosa. Magagaya yan sa sheriff. Oo, di ba? Pasensyosang. Mild nga siya noon eh. Pero nakakainis lang talaga yung mga tanong ni Honti nung mga panahon na yon. Di ba talagang nakakainis lang, talagang parang may kasamang tira ng konti. Kaya nga, parang naiba niya yung usapan, parang ibinalik niya yung nakaruan. Hindi naman siya sa nanunumbat. Di ba? Itinatanong niya na rin, parang yung sagot niya may simpleng patanong na rin eh. 'Di ba na pagkatapos mong manalo, binabanatan mo na yung mga Duterte. 'Di ba? Parang ang tanong doon, bakit nung nanalo ka binabanatan mo na yung mga Duterte? 'Di ba? Tanong siya ng tanong, di tinanong din siya ni VP Sara. Kahit nasagot lang 'yon, pero parang may simpleng patanong doon. Matino naman akong sumagot kung matino yung tanong. Diba? Tingnan nyo si Grace po. Matino yung mga tinatanong. Di matino siyang nagsagot si VP Sara. Kita naman natin, matino diba? Naman siya sumagot. Akala ko ba naintindihan mo? Of Congress. May karapatan si Senador Risa Hontiveros na tanungin si Vice President Sara Duterte. May karapatan siyang magtanong, pero wala siyang karapatan para mag-politicizing kay VP Sara. Yes. Nakikita ang galawan eh. Baka akala niya,
malaro-laro niya si VP Sara sa mga tanong niya. sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President o OVP. Gina Archeta, thank you po, watching from Los Angeles. Ito ang paliwanag ni Senate President Francis Cheese Escudero matapos magkasagutan ng dalawa kahapon kaugnay ng ilang OVP projects. Ayon kay Senador Cheese, aplikable ito sa sinumang pinuno ng ahensya na humarap sa Senado at Kongreso kaugnay sa kanilang panukalang budget. Malayo man ang inikot sa dulo, sinagot pa rin naman yung tanong. At tama at marapat lang. Ngayon ang dulo. At Alam mo, Cheese Escudero, Alam mo, lagi tumutula. ang mga tanong po ni Contiveros, useless. Nah, Ha? Mga tanong ba na hindi na dapat itanong? Pati yung libro ni VP Sara, itatanong niya? Ano ito pang mga Oo. estudyanteng pambata yun, di ba? Ang dali yung Hindi kasi parang naku-curious siya kung ano yung laman ng libro na yun eh. Mamaya baka kasama yung pangalan niya doon. Hindi, diba? Siyempre, naku-curious siya. Siyempre, VP Sara yan eh. Baka dyan mamaya nilalahad yung mga ganyan-ganyan, kaanuhan, diba? Madamay pa siya doon. Kasi, diba? Mabasa pa ng mga nanay, yan pala si Honti, ganyan. Diba? Para siyang curious na curious talaga. Gusto niya talagang malaman. Nakita ko yung trending na video niya, tiningnan niya yung libro ni VP Sara. Wala kang magagawa dyan. Author si VP Sara. Nakalagay ang pangalan niya. Ha? Na itong mga bangag vloggers at itong mga bangag na mga supporters, binabatikos nila si VP Sara, bakit raw maglaan ng 10 million budget patungkol dyan sa libro ni VP Sara na nakalagay ang pangalan, na nandyan yung pangalan niya, tapos gagamitin ang pera raw ng taong bayan. Yan, kakampihan ko si VP Sara. Mariosep naman. Nandiyan ang pangalan niya, ilalabas yung libro, gagamitin yung pangalan, ay gagamitin yung pondo ng mga tao para mailabas yung libro na yan. Diyan sa libro na yan, alalang-alala kayo na ginagamit yung pondo ng tao diyan. Diba? Ng mga tao. Diba? Nag-aalala kayo, ganyan-ganyan. Baka pag-aaksayahan natin ang budget yan? Dapat hindi. Diba? Parang ganon. Yung mga walang kakwenta-kwentang bagay ba na pinagkakagastusan nyo? Diba? Pera din ng taong bayan ginagamit doon. Bakit doon hindi kayo nang hihinayang? Bakit doon sa libro nang hihinayang kayo? Di ba? Pagdating kay Sara Duterte, nang hihinayang kayo. Pero doon naman sa libro naman yun, na siguradong baka may matutunan. Natatakot kayo doon sa salitang baka may matutunan o malaman yung mga taong makakabasa noon. Lalong-lalo na yung mga bata. About friendship naman ang sinabi ni VP Sara doon. Diba? About friendship. Malay mo, yung pakikipagkaibigan ng maayos, dating magkaibigan, ngayon, ganyan na. Diba? Masyado niyong inuusisa. Bakit pupunduhan yan? Wala namang kwenta yan. Bakit ganito, ganyan, ganyan? Parang ganun yung pinapalabas. Diba? Kung si VP Sara magsalita, kayo nga, gastos kayo ng gastos, wala kakwenta-kwenta eh. Diba? Pera din ng taong bayan ginagamit nyo. Diba? Pinangre-regalo nyo pa kung kani-kanino diba? Kaya wala kayong karapatan magsalita sa kanya ng ganyan kung meron din gumagawa ng ganun. Diba? Alam nyo, hindi nakasaad sa batas na illegal yan. Walang illegal sa ginawa ni VP Sara. Yes. Bright siya. Bright girl ito. Yeah. Matalino. May libro. May librong ginawa para sa mga bata. Tapos, gusto ni VP Sara i-distribute ito. Ipamimigay. Which is, gagasto ng 10 million. Anong mali doon? Hindi naman kakainin ni VP Sara yan. Yung libro na yan, ipamimigay yan. Iniisip nila Pumapalag bakit kayo 10 kasi million nandyan yung bulsahin. pangalan ni VP Sara. Pero hindi kayo pumapalag doon sa bigas na nakapangalan doon kay Romualdez. Sige nga. Doon nga sa 20 million na pinakain, hindi kayo pumapalag. Sayang din niya, kakahinayang din yun. Diba? Laki din nun. Hindi naman, si VP Sara po, complete liquidation yan. And at the same time, kung ayaw nyong bigyan ng budget si VP Sara patungkol dyan sa libro na yan na 10 million, hindi naman namimilit si VP Sara. Hindi niya naman pinipilit eh. Hindi kayo pipilitin kung ayaw nyong magbigay ng budget. Kaya nga, nandyan siya sa Senate para tanungin ninyo, di ba? Kung yung proposed budget ng OVP. Yes. Now, Contiveros, it's up to you kung papalag ka
sa budget na yan. Ikaw, hindi ka ba makokonsensya sa 200,000 learners na mga bata? Ipamimigay yun ng libre. At nabalitaan ko, hindi lang libro ang ipamimigay. May mga bag pang kasama. Wow! Bags. Okay? Imagine Kita nyo nagagawa nyo ba yan? Ayun, nandiyan nga lang kayo sa aircon, pa-imbestiga, di ba? Sana gumagawa din kayo ng ganyan para mas na-appreciate naming lahat ng mga mamamayan. Di ba? Na-appreciate ng taong bayan yung ginagawa ni VP Sara Di ba? Pero kayo hindi nila ma-appreciate. Alam niyo kung bakit. Tanong kayo, bakit hindi niyo kami kinakampihan? Paano namin kayo kakampihan? Diyan lang kayo nakaupo. Tanong lang ng tanong. Ganto. Sana ba yung mga tinatanong nyo, may koneksyon sa taong bayan? Ang problema, ang mga tanungan doon sa iniimbestigahan nyo sa mga nakakaraan, parang sa pansarili nyo lang Duterte, Kibuloy, Duterte, Kibuloy, Duterte, Kibuloy. Puro ganun lang. Diba? Paano naman magkakaroon ng amor sa inyo yung mga tao? Kailan nyo ba pinag-usapan na, bakit naghihirap ang bansa natin? Bakit tumataas ang bilihin? Bakit ganito, ganyan? Sagutin nyo kami. Dapat may ganon. Wala naman kaming naririnig na ganon dyan Diba? Natulungan nyo naman ang mga taong bayan naghihirap na. Kailan kaya namin maririnig yan dyan? Yung pinagtatalunan yan, yung pinag-uusapan yan. Yung punot dulo niyan, kung sino yung nakakagawa, kung bakit nagmamahalan ng mga bilihin ngayon, bakit yung pinananagbit yung ganon. Diba? Diyos ko. Sa 10 million pesos, 200,000 po ang mga estudyante po na makakuha niyan. Mga libro, bags, at saka merong mga assistance na rin sa mga notebooks, ganyan. Kasali na siguro yan. Di ba? So, maganda ang programa ni VP Sara. Bakit ka papalag? Gusto mo lang talagang malaman ng taong bayan na ikaw ay kontrabida ni VP Sara? Yun ba ang pakay mo? Yun ba ang layunin mo? Dahil lang sa pamumulitika, Hontiveros, merong mga estudyanteng sana na mabigyan ito ng mga libro, pero dahil sa pamumulitika, posibleng hindi ito mabigyan ng bag at libro. Ganyan. Kaya, let's learn from this. Hindi ito dapat natin iboto itong si Hontiveros. Ewan ko ba dyan, ba't nananalo? Yung kahinatnan nung pagdinig na yun, na anumang tanong, dapat masagot basta't hindi ito lumalabag sa anumang karapatan na ginagarantiya ng saligang batas sa mga bisita, resource person at testigo. Dagdag pa ng Senate Hindi lang basta-basta resource person yan. Cheese Escudero. Vice President yan. President, nasa papapasya pa rin ang chairperson ng komite kung maituturing na hindi angkop ang inaasan o usapin sa Senate Committee hearing. Siguro pressed on many sides ba? Hindi. Alam mo, Escudero, hindi na yan dapat pag-usapan. Na-real talk kayo ni VP Sara Na-real talk kayo. Hindi naman yun Lahat sila na real talk doon. Yun talaga ang nangyari sa mga ahensya ng gobyerno. Meron talagang pamumulitika. Takin mo parang bumaba sa kanila yung kaaway nila, mismong teritoryo nila, binaba ni VP Sara, tapos binanatad sila ng ganun, Nandito ako sa teritoryo nyo. Para siyang si Butch Bellica, Kung saan ang teritoryo ko, kung saan ako nakatayo, doon ang teritoryo ko. Tama ba yun? Doon niya ba binanggit yun ni Joco Diaz nung sa Butch Bellica story? Diba? Basag sila doon In which si VP Sara, bino-brought up niya yung issue na yan. And that is important. Huwag niyong i-ignore yan. Na, dapat yung mga sagot raw ni VP Sara, dapat formal, dapat cordial. Paano mag-cordial tayo? Na at the end of the day, kaplastikan. Diba? Huwag tayong plastikan. Yung mga tanong na politicizing ang dating, dapat lang prangkahan, hindi Tama. tayo maging plastic. Tama. At ipa-feel natin sa kanila na huwag kayong mamumulitika. This is for the Filipino people. Bakit nyo questionin yan? Hindi naman, actually, hindi naman yumayaman si VP Sara dito sa mga proyekto na ito. Hindi, tsaka pag alam naman nila na proyekto yun para sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga bata, na alam naman na may maitutulong. Diba? Wala na dapat pag-usapan dyan Siguro may konting tsikahan lang, may konting tanungan lang, pero kung tungkol dyan sa mabuti naman na papupuntahan yan,
is wala na dapat pag-usapan pa. Hindi na dapat yan pahabain, hindi na dapat yan sitahin, hindi na dapat paghanapan ng kung ano-ano. 'Di ba? Parang pinipigilan nyo pinipigilan nyo yung pagtulong 'Di ba? Yun ang mali Gustong tumulong ng tao ni VP Sara, pero pinipigilan nyo. Bakit nyo pinipigilan? Para hindi lalo lumapad ang papel ni VP Sara sa taong bayan. Para hindi siya ma-recognize ng mga taong bayan. 'Di ba? Kaya pinipigilan. Bakit hindi niyo siya pabayaan? Bakit kayo natatakot sa kanya kung siya ay kumikilos? Kung ano ang ginagawang pagkilos ni VP Sara, kung natatakot kayo sa ginagawa niya, hindi yan ang solusyon. Nabirahin niyo siya, pigilan niyo siya, o pigilan kung anong gustong isulong niya. Bakit hindi kayo gumawa ng inyo? Gumawa kayo, tumulong kayo sa taong bayan, sa sarili niyong pamamaraan, sa sarili niyong galaw, sarili niyong kilos. 'Di ba? Kung gusto niyong mahalin kayo ng mga tao, kung gusto niyong recognize kayo ng tao, baka kahit pagka-presidente, manalo kayo. Pero hanggat ganyan ang nakikita ng mga tao na walang nangyayari. Puro ganyan lang. At si VP Sara, nakikita nila, ito, tumutulong to. May malasakit sa mga tao to. Wala, patuloy pa rin talagang lalapad ang papel ni VP Sara sa taong bayan. At kayo pa din ang lalabas na kontrabida. Diba? Di nyo napapansin yun? Kung plano ng Kongreso na tanggalin at i-impeach itong si VP Sara, kayong bahala. Hindi naman siya gahaman sa kapangyarihan si VP Sara. Tama. Sa inyo na yung vice presidente. Ikaw naman ang kung matatanggal itong si VP Sara, ikaw naman ang ma-vice presidente, di ba, Escudero? Different groups and different people. I have no idea, quite frankly. But again, I would Lipat na ako sa Amerika. Doon ako titira. like to think that the Senate was merely performing its role yesterday and will continue to perform its role through our individual members. Tama yan, Jane Bramlett. 200k books for less than 50 pesos. You know, I think 50 pesos yung pagprinta ng libro. Okay? Kung 50 pesos yan, 200k na books, so 50 times 200, no? So how many man? 5 times 2, 10. That is 10 million, di ba? 10 million ba? 50 times 200k? Hindi ko lang alam, ha? Sa kanila, 1.44 billion flood ghost project. Pero nabalitaan ko, humupa raw yung flood control project. Totoo ba yon? Nabalita? Gumuho raw yung flood control project. Gaano yun katotoo? Pahiya kayo ngayon. Samantalang 10 million pesos para pa ito sa mga bata, pinag-initan nyo pa. Sa kabila nito, tiniyak ni Senador Escudero na hindi makaapekto ang issue sa desisyon ng Senado kaugnay ng panukalang budget ng tanggapan ng Vice Presidente. Ngunit hindi namimilit ang Vice Presidente. Kung ayaw niyong bigyan ng budget, hindi po namimilit ang Vice Presidente. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.